Siguro masabi ko sa buhay ko, dahil sa pinangarap talaga din na mahirap, talagang yung tagumpay ko ngayon ay malaking tulong yung experience ko na maliit pa lang kami, talagang nangahanap buhay na ako. Siguro, hindi nyo ma-imagine na edad ko pa lang noon, 9 years old, nakahanap buhay na ako. Kasi nga, yung kita ng papa ko talagang kulang talaga. Pero kahit gano'n man kahirap yung buhay namin, talagang bibong-bibo pa rin kami. Hindi ko akalain na darating pala sa buhay ko yung malungkot talaga na kasi hindi ko ni-expect yun na madisgrasya yung kabilang mata ko. So, yung nangyari na yun, doon ko naranasan na ang hirap pala na may mga tao minsan na lalo na yung mga kababata mo, talagang pag nakikita ka nila, kinakansyawan ka nila, ang sakit nun, lalo na pagdating mo ng loob ng school. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi nga may isang guro ako doon na hindi ko talaga malilimutan, si Ma'am Mrs. Sugano po, na talagang siya yung nag-i-encourage sa akin. Sabi niya sa akin, Sinaydo, huwag kang maniwala sa kanila, huwag mong pakinggan sila, ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Kasi kung pakinggan mo sila, walang mangyari sa buhay mo. Yung nakatapos na ako ng high school, nakakala ko, yung pangarap ko makukuha ko. Kasi nga, pangarap ko sana talaga maging mechanical engineer. Kumuha ko ng automotive noon. Hindi ako nakatapos. Kasi ang problema ko sa totoo lang, yung pambayad ko doon sa tuition. Hindi lang tuition, pati yung pagkain ko talagang hirap talaga. So sabi ko sa sarili ko, kailangan ko munang babalik ulit sa pagkakonduktor. Pumasok ako sa isang kooperatiba na bus company. Ang pangalan ko noon ay Husky Bus. Almost 4 years po ako doon. Way back 2000 hanggang 2004 ako. So yung naging konduktor ako ng Husky Bus, medyo doon nagbabago yung takbo ng buhay ko. Kasi hindi lang naging isang konduktor, na-promote ako after 6 months, naging inspector ako. Narating ko yung pinakataas na posisyon talaga. No? Naging acting operation manager ako ng Husky Bus sa loob na 1 taon. May nakilala ko isang babae talaga na talagang mahal na mahal ko rin at yun ang asawa ko ngayon, si Gladys Glenda. Kung wala ko ibang gagawin na opportunity, pwede maranasan ng anak ko kung gaano kahirap din yung naranasan ko na maliit pa ako. Minsan yung away nag-umpisa talaga, pagka problema yung financial na. So, pwedeng ma-recall yung hindi magandang bagay, pagka problema pera na talaga. Totoo yun, hanggang yung asawa ko, sabi niya, mag-a-abroad siya. Walang ibang paraan na mabuo yung pamilya namin kundi magsikap ako at papakita ko sa asawa ko na mas malaki yung kita ko kaysa kanya. At nangyari yun. Kasi nga, yung nangyari yun, nagkaroon ako ng pera dahil naranasan ko pumasok na ng network marketing business. Talagang ginawa ko talaga, pinadala ko ng pera yung asawa ko doon sa Dubai at pinauwi ko. Sabi ko sa kanya, dito na tayo mamumuhay buong pamilya kasi kayang-kaya ko na buhayin ang pamilya natin. Nangyari yun. Pinadala ko ng pera at umuwi yung asawa ko. Dito ko nakita yung talagang totoong negosyo na gawin mo lang. Talagang pwede kang aasenso at pwede kang yayaman. Kaya nagpapasalamat ako
sa buong pamilya ng Vital C. Lalo na sa mga partners ko, mga grand upline, no, crossline, at lalo na sa mga downlines ko, sa mga leaders ko, na minsan sila nagbibigay ng lakas din sa akin na talagang gawin yung lahat para lang lahat aasenso. Siguro, isa lang masabi ko, maraming salamat, no, sa buong team ng Vital C, no, sa lahat ng distributors na dito ngayon, sa lahat ng mga grand upline na nagbibigay din sa akin ng mga idea minsan na hindi ko alam na sila yung tuturo. Sa lahat ng tao, kung bakit ako nakarating dito, lalo na sa tao na invite sa akin dito, kahit wala na sa dito sa kumpanya na to, napapasalamat pa rin ako sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito sa kinatayuan ko ngayon sa kumpanya ng Vital C. Maraming salamat po.